Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga Pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo noong unang iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinumang makapatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon, bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay sa kanya ng hukom, na magbibigay naman sa iyo ng tanod, at ikaw ay mabibilanggo, sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang yumaong Jaime Cardinal Sin, ang dating Kardinal ng Maynila, ay minsan nagkwento sa aming mga pari habang kami ay nag-aalmusal at sabi niya, alam nyo, yung aking katulong, minsan sinabi, niginipan daw niya si Jesus. At sabi ng yumaong kardinal, ay ano sinabi? Wala naman po, nagpakita lang. At sabi daw ng kardinal, pag napaniginipan mo uli bukas, itanong mo nga kung anong aking mga kasalanan. Ano po? At di kami po ay nakikinig lang sa kwento. At sabi niya, natakot ako kasi biglang sinabi na aming katulong kinabukasan, kabunyian, napanaginipan ko uli. Ay sabi niya, tinanong mo. Opo, tinanong ko po kung anong mga kasalanan ninyo. Biglang natakot ang kardinal. At sabi, ano daw ang mga kasalanan ko? Ang sabi daw ng Diyos, ang aking mga pinatawad ay akin ang nilimot. What I have forgiven, I have forgotten. Ay di tahimik kaming ganyan. Maya-maya sabi niya, pero inaamin ko sa inyo, natakot ako. Baka malaman ng katulong namin ang aking mga kasalanan. Mabuti na lang, nangungumpisal ako. Mabuti na lang, nangungumpisal ako. Maganda pong pagtunan ng pansin yan. Sapagkat marami sa atin, mananabi ako ha, marami sa atin, simba ng simba, pero hindi nangungumpisal. Ano po? Simba ng simba, pero hindi nangungumpisal. Kaya maganda po, sana sa panahon ng Kwaresma, magkaroon tayo ng pagkakataon na mangumpisal. Kasi kung gusto nating tayo ay patawarin ng Diyos, ay dapat marunong tayo humingi ng tawad. Ang unang pagbasa ay nagpapaalala na saan
Ang sino ang makasalanan na nagsisisi, tumalikod sa pagkakamali, ay ano? Bibigyan ng Diyos ng bagong buhay at lilimutin niya ang kanyang mga kasalanan. Ngunit, ang karugtong ay ano? Ang mabuting tao na nagpasya na gumawa ng kasalanan, ay lilimutin naman ng Diyos ang kanyang ginawang kabutihan at siya'y masasadlak sa kamatayan. Ang unang pagbasa ay nagpapaalala sa atin, mamili ka, buhay o kamatayan. Buhay o kamatayan. Anong meron sa Ebanghelyo? Pinapaalala doon na habang may pagkakataon, makipagkasundo ka. Hindi lang makikipagkasundo sa iyong kapatid, makipagkasundo ka sa Diyos. Makipagkasundo ka sa mga taong ikaw ay nakalamang habang may panahon, sapagkat hindi tayo habang buhay merong pagkakataon. Kung hindi ka makikipagkasundo, darating ang araw, ikaw ay huhusgahan at hindi ka makakalabas hanggat hindi mo mababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Ang kahuli-hulihang kusing. Ibig sabihin, huwag tayong aasa na hindi natin pagbabayaran anumang ating kasalanan o pagkukulang. Alam po ninyo, palagi ko itong naririnig. Ang alin? Sasabihin, Father, bakit yung magnanakaw sa krus? Magnanakaw yun? Ay sinabi lang niya, Panginoon, alalahanin mo ako pag ikaw ay nakarating sa iyong kaharian. Bakit agad-agad pinatawad? Agad-agad nakapasok sa langit, di po ba, na? Kaya yung iba, iniisip nila, sa huli na lang sila magsisisi. Total, patatawarin din naman. Di po ba, na? Huwag niyong kakalimutan, nakapako yun. Ano po? Nakapako yun. Ano po? Nandito pa man disenyo yung pinakalumang krus, oh. Magpapako kayo dyan. Di ba? Baka maligtas kayo. Di po ba, ano? Sabi ni Father Tony, di ko nga kayang buhatin yan, eh. Di po ba, no? Mga minamahal na mga kapatid, habang may pagkakataon, magsisi, tumalikod sa pagkakamali at magbagong buhay. Ano po? Sabi ni Father kanina, nagpakumpisal siya, haba daw ng kumpisal. Ano po? Hindi naman kailangang mahaba. Bakit nga ba kailangang mahaba? Ano po? Ang mahirap na po, inaamin ko po yan. Pag mga bata ang pinapakumpisal, kahit mahaba, pinagtsatsagaan ko. Ano po? Lalo na yung mga first communion, pinagtsatsagaan ko yan. Bakit? Kasi yung bata, pag nangungumpisal, nagsasabi ng totoo. Ano po? Yung iba ay matatanda, nangungumpisal na, nagsisinungaling pa. Nangangatuwiran pa. Di po ba, ano? Ang hirap magpakumpisal ng nangangatuwiran. What makes sin more evil is when we try to justify it. Ang kasalanan ay nagiging mas malubha kapag tayo ay nangangatuwiran. Di po ba, ano? Huwag na. Huwag nang humirit. Aminin mo na kagad. Sapagkat alam ng Diyos ang kadahilanan ng ating mga kasalanan. Palagi ko po ito sinasabi, ang natatanging kasalanan na hindi pwedeng patawarin ay ang kasalanang hindi natin kayang aminin. Inuulit ko po, ang natatanging kasalanan na hindi pwedeng patawarin ay ang kasalanang hindi natin kayang aminin. The only wrong we can correct are the wrongs we can accept. Ang natatanging mga bagay o natatanging pagkakamali na pwedeng baguhin ay mga bagay na kaya nating tanggapin. Pag sinasabing late ka, hindi,
di ba na? Hindi kayang aminin. Pag sinabing nakita kita nasa misa, natutulog ka, hindi, nakapikit lang ako. Ganda nga ng homilya mo, Father eh. Ano sinabi ko? Basta maganda. Di po ba na? Nangangatuwiran pa, hindi po ba na? Nangangatuwiran. Mga minamahal na mga kapatid, kahit kailan, hindi tayo pwede mga tuwiran sa Diyos. Mahalaga po sa mga pagbasa, unang-una, mayroong pag-amin sa pagkakamali, pagtalikod sa pagkakamali, mayroong pagbabagong buhay. Ang Ebanghelyo ay nagpapaalala na hindi tayo habang panahon na nasa mundong ito. Samantalahin natin ang bawat pagkakataon. Amen. Balik po ako sa aking sinabi kanina, huwag nating kakalimutan na sino mang nagsisisi at nagbabagong buhay ay pinapatawad at pinagkakaluban ng habang buhay. Ngunit ang sino mang mabuti na tumalikod sa paggawa ng mabuti at gumawa ng kasalanan ay pinagkakaluban ng Diyos ng kamatayan. Ang paalala lang ng Diyos sa Ebanghelyo ay hindi natin hawak ang panahon. Kaya samantalahin habang may pagkakataon. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat na ating mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang Santa Misa, patuloy nating mahalin at paglingkuran ang Diyos. Salamat sa Diyos.